Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking ibabahagi ngayon ay makikita sa 2 Samuel chapter 20 verses 1 to 4. Ito po ang nakasulat. Ngayon may isang tao mula sa lahi ni Benjamin na laging naghanap ng gulo. Siya ay si Sheba na anak ni Bikri. Pinatunog niya ang trompeta at pagkatapos ay sumigaw, "Mga taga-Israel, wala kayong pakialam kay David na anak ni Jesse. Umuwi na tayong lahat." Kaya iniwan niya mga taga-Israel si David at sumunod kay Sheba na anak ni Bikri. Pero nagpaiwan ang mga taga-Juda sa hari nila at sinamahan siya mula ilog ng Jordan papuntang Jerusalem. Na makabalik na si David sa palasyo niya sa Jerusalem, inuutos niyang dalhin sa isang bahay ang 10 asawa niyang iniwan para asikasuhin at bantayan ang palasyo. Ibinigay niya lahat ng pangangailangan nila pero hindi na niya sinisipingan ang mga ito. Doon sila nanirahan na parang mga byuda hanggang sa mamatay. Pagkatapos sinabi ng hari kay Amasa, "Tipunin mo ang mga sundalo ng Juda at pumunta kayo sa akin sa 3 araw mula ngayon." Yun lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Isang mapayapang gabi po sa ating lahat. Muli po ang aking babasahin mula sa 2 Samuel chapter 20 verses 5 to 8. Sinikap ni Amasang sundin ang utos ng hari, ngunit hindi niya naiharap dito ang mga kalalakihan ng Juda sa loob ng takdang panahon. Dahil dito, tinawag ni David si Abisai. Sinabi niya, "Mas malaking gulo ang idudulot ni Sheba kaysa kay Absalom. Kahit isamo ang aking mga tauhan at habulin ninyo siya, baka may masakop siyang lunsod na may kuta at hindi na natin siya mahuli." Sumama nga kay Abisai si Joab at ang mga tauhan niya, gayon din ang mga Peleteo at Kereteo, upang tugisin si Sheba na anak ni Beri. Pagsapit nila sa may malaking bato sa Gibeon, sinalubong sila ni Amasa. Suot noon ni Joab ang kanyang kasuotang pandigma at may dala siyang espada na nakakabit sa kanyang sinturon. Habang papalapit siya, nalaglag ang kanyang espada. Yun lamang po. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aming pambabasahin ngayon ay mula sa libro ng 2 Samuel chapter 20 verses 9 to 14. Sinabi niya kay Amasa, "Kumusta ka, kaibigan?" Pagkatapos, hinawakan niya ng kanan niyang kamay ang balbas ni Amasa para halikan siya. Pero hindi napansin ni Amasa ang espada sa kaliwang kamay ni Joab. Sinaksak siya ni Joab sa tiyan at lumuwa ang bituka niya sa lupa. Namatay siya agad, kaya hindi na siya muling sinaksak ni Joab. Nagpatuloy sa paghabol kay Sheba ang magkapatid na Joab at Abishai. Tumayo sa tabi ni Amasa ang isa sa mga tauhan ni Joab at sinabi sa mga tauhan ni Amasa, "Kung pumapanig kayo kina Joab at David, sumunod kayo kay Joab." Nakahandusay sa gitna ng daan ang bangkay ni Amasa na naliligo sa sarili niyang dugo. Sino mang dumadaan doon ay napapahinto at tinitingnan ang bangkay. Nang mapansin ito ng mga tauhan ni Joab, kinaladkad nila ang bangkay ni Amasa mula sa daan papunta sa bukid at tinakpan ito ng tela. Nang makuha na ang bangkay ni Amasa doon, nagpatuloy ang lahat sa pagsunod kay Joab sa paghabol kay Sheba. Samantala, pumunta si Sheba sa lahat ng lahi ng Israel para tipunin ang lahat ng kamag-anak niya. Sumunod sa kanya ang mga kamag-anak niya at nagtipon sila sa Abel, Bet Maaka. Amen. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking ibabahagi ngayon ay makikita sa 2 Samuel chapter 20 verses 15 to 17. Ito po ay kay Meraplot. Ito po ang nakasulat. Nang mabalitaan ito ni Joab at mga tauhan niya, nagpunta sila sa Abel Bet Maaka at pinalibutan ito. Gumawa sila ng mga tumpok ng lupa sa gilid ng pader para makaakyat sila at unti-unti nilang sinira ang pader. May isang matalinong babae sa loob ng lungsod na sumigaw sa mga tauhan ni Joab, "Makinig kayo sa akin. Sabihin niyo kay Joab na pumunta sa akin dahil gusto ko makipag-usap sa kanya." Kaya pumunta si Joab sa kanya at nagtanong ang babae, "Kayo ba si Joab?" Sumugot si Joab, "Oo, ako nga." Sinabi ng babae,
Makinig po kayo sa sasabihin ko sa inyo. Sumagot si Joab, sige, makikinig ako. Yun lang po. Maraming salamat po rin, Panginoon. God bless. Yan, sa pagpapatuloy po, dito naman sa 2 Samuel chapter 20 verses 18 to 21. Sabi dito, noong araw, sabi ng babae, mayroon pong ganitong kasabihan. Magtanong ka sa lungsod ng Abel. At ganoon nga ang ginagawa ng mga tao noon upang malutas ang kanilang suliranin. Sa buong Israel, ang lungsod pong ito ay maituturing na pinakatahimik at tapat. Siya'y tulad ng isang mapag-arugang ina sa Israel. Bakit gusto ninyo itong gibain? Bakit ninyo wawasakin ang lungsod na ipinamana ni Yahweh? Hindi ko gagawin yan, wika ni Joab. Hindi namin gustong wasakin ang inyong lungsod. Wala iyon sa plano namin. Hinahanap lang namin si Seba na naghihimagsik laban kay Haring David. Siya ay anak ni Bikri at taga-bulubundukin ng Efraim. Isuko niya ninyo siya at iiwan namin ang lungsod. Sinabi ng babae, kung ganoon, ihahagis namin sa iyo ang kanyang ulo mula sa pader. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Yan bakit ba ipinahanap o gustong ipahabol ni King David si Seba? Kasi sabi niya, ang kinatatakot niya dito ay sa verse 6, sabi, mas malaking gulo ang idudulot ni Seba kaysa kay Absalom. Yan, sa pagre-rebelde nito. And then, sino ba yung babae na tinutukoy dito? Na sinasabing yung matalinong babae, wise woman. Bakit siya naging wise? Kasi in the Bible, the wise woman of Abel Bet Maaka is called wise because she is known for her wisdom, rhetorical skills, and ability to negotiate. Diba? Siya yung nakipag-negotiate para mailigtas yung buong sambayanan niya. Na ibig sabihin para hindi madamay sa ginagawa ni Seba. Kasi mapapahamak nga naman, diba? Ang hinahanap lang naman nila Joab ay isang tao lang na si Seba lang. Yan, tapos, why is she called wise? She is a leader who stands up to Joab, the commander of King David's army. She negotiates the salvation of her town. She gives advice that is headed by powerful men. She is a peaceable and faithful citizen of a city known for wise counsel. How does she use her wisdom? She speaks to the people of the town who behead Sheba, son of Bikri, in order to induce Joab to leave, para lisanin na ni Joab yung lugar nila, diba? Ibinigay nila si Seba, kumbaga para hindi na lang lumaki yung gulo, wala nang madamay na tao. Yun, kaya siya ay tinawag na wise woman. Amen. Yun lamang po. To God be the glory. God bless. Muli po, isang mapagpalang araw muli sa ating lahat, at sa pagkakataong ito, isang katagumpayan muli, na tayo po ay nakapagbasa muli ng isang chapter, sa araw na ito. At ito po ay malaki yung maitutulong nito sa ating spiritual na buhay. At dito, ang itinalaga po sa atin ay 2 Samuel, chapter 20, verse 22 to 25. So, sabi po dito, pumasok siya sa kabayanan at palibasay matalino. Sumang-ayon sa kanya ang mga taong bayan sa kanyang binabalak. Pinugutan nila ng ulo si Siba at inihagis ito kay Joab. Hinipa naman ni Joab ang trumpeta, kaya't ang lungsod ay iniwan ng kanyang mga kawal. At sila'y nagsiuwian na. Si Joab na may bumalik sa Jerusalem at nagpunta sa hari. Ito ang mga opisyal ng hukbo ni Haring David. Si Joab ang pinuno ng buong hukbo ng Israel. Si Binayas, anak ni Joiada, ang pinuno ng bantay na Kariteo at Peleteo. Si Adoram naman ang tagapamahala sa lahat ng sapitang paggawa. Si Jehoshaphat, anak ni Ahilod, ang tagapag-ingat ng mga kasulatan. At si Sira naman ang kalihim ng hari. Si Sadok at si Abiatar ang nagsilbing mga pari. At si Ara na taga-Jair ay isa rin sa mga pari ni David. So dito makikita po natin,
yung karunungan ng babae, no? Nang pumasok siya do sa kabayanan, no? Nakapag-isip po siya ng isang napakagandang plano. At dahil siya ay isang matalino, siya ay pinakinggan, no? Doon sa kabayanan na yon. At dito pinugutan nga nila ng ulo si Siba, no? At dito makikita natin na yung wisdom, no? Yung karunungan ng babae, yung wisdom ng babae ay nagdulot ito ng kapayapaan doon sa lungsod. Bakit? Kasi nga, kung hindi dahil doon sa babae, talagang inuumpisa na wasakin nila Joab, no? Yung mga pader, kumbaga talagang handa nilang wasakin, no? Para makuha lang nila, no? Si Siba. Pero dito, dahil sa may katalinuhan yung babae, ginamit niya ito doon sa tama, no? Na kumbaga siya nagplano at pinugutan nga nila ng ulo si Siba at ibinigay ito kay Joab. So dito makikita natin, no? Sa araw na yon, si Siba lang yung namatay. Ito po yung kagandahan ng may karunungan. Ito po ay nagdudulot talaga ng kapayapaan, no? Walang nangyaring digmaan, kundi namatay lang si Siba. At dito makikita rin naman natin yung pangyayari doon sa buhay ni Siba, no? Yung pagiging rebellious niya, no? Nagdulot ito sa kanya ng kamatayan. Kumbaga, yung distraction ay talagang yung pagiging rebellious, nagdudulot ito ng distraction. At dito makikita din naman natin, no? Doon sa ating binasa sa mga talata na ipinagkaloob sa atin, na yung leadership ni Haring David ay nandun po yung order, no? Makita nga natin dyan si Joab, yung pinuno ng hukbo. So dito po natin makikita na may mga pagkakasunod-sunod. Ito yung palatandaan na talagang yung matatag yung leadership ni Haring David. Dito makikita din natin sa mga verses na itinalaga sa atin, no? Na yung Panginoon ay talagang gumagamit siya ng mga unexpected people, no? Na kung saan yung babae na matalino ay hindi naman po siya warrior, no? O anuman na may tuturing na kumbaga naman magiting na mandirigma. Subalit siya ay may katalinuhan, no? Ginamit ito ng Panginoon na kumbaga isang karaniwang babae. Pinagkalooban ito ng Panginoon ng katalinuhan upang hindi mawasak yung lungsod. So dito po natin makikita na talagang pwedeng gamitin ng Panginoon ang sino man, no? Ayon sa kanyang purpose, ayon sa kanyang plano. So purihin po yung Panginoon na muli nabigyan tayo ng pagkakataon na mabasa muli natin ang isang chapter ng Biblia na sa bawat araw na ginagawa natin. So purihin po ang Panginoon and God bless everyone.